Muli magandang gabi po sa lahat. Salamat sa Diyos sa dakilang kapistahan ng banal na mag-anak. Ito yung super fiesta of Christmas. Hindi naman isang araw, no? Isang linggo. Tinatawag natin octave, oktaba ng Pasko. So we're on the 7th day, tomorrow is the 8th day, no? To complete the 8th day. But the Christmas season continues until the Epiphany, no? So tuloy-tuloy. Sa banal na mag-anak, meron akong kukwento, isang survey na ginawa sa Amerika. Sana sa atin, anong bayan ang pinaka-konting may sakit? Konting cancer, konting mga sakit, anong pinakabayan? So nag-research sila sa buong Amerika kung ano yung pinakamababang rate ng mga may sakit. No? At may isang bayan sila na tuklasan, no? At nung natuklasan nila ito, parang tinignan nila, bakit kaya mababa ang sakit sa bayang ito? Bakit? Bakit? So sabi nila, siguro yung pagkain nila, siguro yung hangin ay masariwa, no? At kung ano-anong mga bagay ang hinanap nila para matuklasan bakit mababa ang sakit. Bakit mababa? Sa palagay nyo, ano kaya? Hindi nasa labas nasa loob. Yung pamilya, mga ugnayan, maayos. At dahil maayos yung ugnayan, kukunti ang sakit. Kukunti ang cancer, kukunti yung may mga sakit pa rin, pero mas kukunti, pinakamababa. No? Kaya wala sa labas, nasa loob. Yung bayan yun, isang bayan sa Pennsylvania, no? isang bayan doon, natuklasan. No? At siguro, kaya napakahalaga ng magandang ugnayan, lalong-lalo na sa pamilya. The basic unity of society. No? Isang bunting simbahan ang ating pamilya. At napakaganda nga ng araw na to, pagdiriwang natin ang piyestang to, nagpapasalamat tayo sa banal na mag-anak. No? Salamat sa Diyos. Wala namang perpektong pamilya Wala namang perpekto Walang perpektong anak, walang perpektong asawa, no? Walang perpektong simbahan, no? Lahat tayo nagsusumikat para mabuo, no? Salamat, no? Kaya ang huwaran natin, ang pamilya na ngayong mag-anak, the Holy Family, Jesus, Mary, and Joseph. Salamat sa banal na mag-anak na ito. Alam naman natin, no? Hindi madali ang magkaroon ng pamilya. Kaya marami naghihiwalay, iba ayaw na nga magpakasal, ayaw na mag-anak, ayaw na magpamilya kasi hindi biro. Yung nabasa ko nga, no, ang mag-anak ngayon is a minefield. Delikadong-delikado. Konting makasumabog. Ang daming issue sa pamilya. Alam naman natin, hindi madali ang magkapamilya, hindi madali mag-asawa, pero lahat tayo galing dyan no? Dahil nandito tayo, dahil sa magulang natin, no? Kaya magtiwala tayo, no? Kaya nga hindi madali. Kaya ang title nung nabasa ko, ang pamilya is a minefield. Maraming nakatanim na bomba, maraming trap. Kaya naman dahil dito hindi madali, kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos. We need divine help. On our own, cannot be. Hindi natin kaya. Kaya kailangan natin ang banal na mag-anak na maging huwaran natin. Cannot be. It is very, very difficult to be a family, to be together as one family. Hindi madali. No? Napakahirap. Pero hindi imposible. Posible dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya salamat sa example na binigay sa atin. At narinig natin sa ating mga pagbasa, no? Ang simpleng pamilya. Napakasimple, no? No? Na mag-anak ngayon. Si Jesus dinala sa templo, the presentation of the child Jesus. No? Dinala ni Jesus, si Jesus dinala ni Maria at ni Jose sa templo. At dahil simpleng-simple sa kanila, nag-alay sila ng pinakamaliit na offering. No? Imagine, no? Diyos, pulubi yung offering nila sa presentation ng bata. Ang
abang maalay, no? Dalawang bato-bato, ibon o kalapate. No? Ganyong kahirap, no? Ganyong kapayak ang mag-anak na si Jesus, Maria at Jose. No? Very, very simple. At to show, no, ang banal na mag-anak, hindi naman nasa dami ng pera, nasa walang pera, sa pinag-aralan, sa mga ugnayan. Hindi. Ang mahalaga sa bawat pamilya naman, si Jesus nandiyan dyan. Basta si Jesus nandyan, whether nasa taas, nasa baba, nasa gidwa, kasaliwa, kanan, o kahit saan man, basta mahalaga nasa sentro si Jesus ng ating pamilya. Pag ang banal na mag-anak ay nasa sentro, there is nothing to fear. Everything will be okay. At balikan natin yung Ebanghelyo, no? Nung dumating si Jesus para ialay sa templo, may dalawang sumalubong sa kanya, no? Si Simeon at si Ana. No? Si Simeon na pinangakuan. Silang dalawa pinangakuan eh. Hindi ka bago mamatay, makikita mo sa iyong mata ang Diyos. So hinihintay nila, no, hanggang sa umabot na sila ng katandaan, naghihintay sila sa pangako ng Diyos. Ang Diyos, ang pangako niya will always come. It may be delayed, but it will come. Surely come. Yan ang pangako ng Panginoon Diyos para sa atin. Sigurado darating ang ating mga binibigay. At ganyan nga ang pinangako kay Simeon at kay Ana, kay Propeta Ana. At nakita nila, na-recognize nila sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sana makita natin si Jesus sa atin piling. Nandito siya. We recognize Him with the help of the Holy Spirit. Sa gitna ng maraming pagsusubok, sa gitna ng maraming problema, sa gitna ng maraming issue, sana ma-recognize natin ang Panginoon. We see Him. No? We see Him. Makita natin. Again, sa tulong ng Espiritu Santo. Again, on our own, we cannot recognize Him. Sa dami ng problema, sa dami ng issue, sa dami ng hinaharap natin. Pero dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, posible natin. So like Ana and Simeon, may we recognize Jesus. Makita natin siya sa ating piling. Salamat sa Diyos sa dakilang kapistahan ng mag-anak. Salamat sa magandang halimbawa na ating tularan. Simpleng pamilya. Pero mahalaga, si Jesus ay nandiyan dyan. Naway, basbasan niya lahat yung ating mga mag-anak. No? Naway, maging tapat tayo sa halimbawa ni Jesus, Maria at Jose, ang banal na mag-anak.